Dahil ako'y medyo naiinip na nga ni ay ayan gusto ko nang magtanim. Sakto naman na nakita ko itong pinunla ko na bok choy ay okay na, pwede nang i-replant. Hello guys! Ayan, ngayon nga ay magtatanim ako ng bok choy dahil malalaki na itong aking punla at nagasiksika na nga ni dun sa paso na pinagpunlaan ko. At nainip na rin nga ni ako din sa aking mga pinagagawa na garden. Hanggang ngayon ay wala pa ring tanim. Yun nga nila ang naintay ko yung tumubo yung aking mga pinunla. Yung pechay kasi na pinunla ko ay hindi man tumubo. Buti na lang nga ni at itong in-order ko na seeds ng bok choy ay okay naman. Healthy naman yung mga seeds niya at maayos ang tubo. First time ko pala magtanim nitong bok choy na to dito sa garden. Lagi kasi kaming nabili ng ate ko nito sa palengke. Favorite kasi namin to medyo mahal. Kaya sabi ko ay try ko muna magtanim. Kaya nagtingin-tingin ako sa Shopee at kung meron seeds, ayun, buti na lang at meron. Kaya ayan, try ko ngayon magtanim nito. Hindi ko pa sure kung magiging mga healthy ba itong mga to kasi yung lupa dito is hindi naman buhaghag. Yung mga napapanood ko kasi na nagatanim nito o yung mga may tanim nito, parang buhaghag yung lupa nila. Ito kasing dini nga sa garden ay hindi buhaghag. Pero try ko pa din. Malay natin. Pag tumubo ng maganda, edi salamat. Pag hindi, edi i-try na lang ulit. Nag-start na nga niya ako ngayon na gumawa ng compost para kung sakaling hindi ito magtubo ng maayos or lumaki ng maayos, edi ayun, mag-try na lang ulit ako, magtanim ulit ako. Pero sa magandang lupa na. Meron 'di bang nabibili na yung lupa, yung mga vermicast, mga compost, mga rice hull ganun. So, ayun, pagka hindi ito nag-okay, mabili ako ng ganun. Pero ayun nga, nag-start naman ako gumawa ng compost ngayon. At ito nga yung kinabukasan na. Ayan, tingnan natin ang aking mga tinanim kung ano nang nangyari. So, ito yung first day nila. Ayan, okay naman. Ang aga ko gumising nito at nagadilig nga nito. Tapos, ayun, excited din. Yung iba, pag nagatanim nito ay parang mga 3 na yung dahon. Kaya lang ako yung naiinip na nga ni. Tapos, ito yun. After ko magdilig, nilagyan ko ng takip protection sa araw ba, ang init kasi ay. Tapos nung hapon naman ay nanguha ako nitong mga maliliit na sanga ng kawayan at adagdag ko nga dun sa kulang na balag na ginawa ng asawa ko para mapuno na siya kasi yung mga sitaw nga ni ay malapit na rin maggapangan. So, kailangan ko na yun malagyan. Matinik nga nila ang iring kawayan na iri kasi iri ay tinikan. Kaya matinik. Tinikan. Medyo akaunti yung nakuha ko pero carry na to. Tama na to. Nagdilig pa ako kaninang umaga, tapos nung mga patanghali, ayun, bumuhos yung ulan. Hindi na ako nakapunta dito, kaya ngayong hapon ko lang ito na ilagay. Tumila din agad yung ulan, kaya ako yung nakapunta dito ngayong hapon. Kasi kung hindi, ay hindi ko pa ito mailagay ngayon. At dahil nga ni akaunti yung kinuha ko, hindi pa rin ito nagkasya, kulang pa rin. So, makuha na lang siguro ulit ako doon. So, ayun. Ganyan ang buhay. Buhay ng nagatanim, magtatanim. Pero masaya naman, lalo na 'yan pag pag malago na. Pag malalaki na itong mga tanim, ay naku nakatuwa lalo. Lalo na pag nagabunga na. Ngayon ay syempre ganyan muna, magagawa muna kita ng mga gapangan nila para mabuhay din sila ng maganda at mamunga din ng maganda at madami. Para lang akong nasa probinsya, parang nasa Marinduque laang. Pero hindi po ako sa sa luwas. Ako pa yung nasa Cavite. Pag may nakapanood kasi ay akala ko yung nasa Marinduque. Wala, ako po ay lumuwas na. Hindi na nasa Cavite. At yun, hanggang dito na lang muna. Till next video. Bye! Happy gardening!